Ito na nga, mukhang makokontempt si Torre. Naku po, palakpakan ho na kayo dyan. Alam nyo mga kababayan, ngayong araw na ito tuloy po ang hearing patungkol po sa pagkidnap sa ating dating Pangulong Duterte. Yan po ay tuloy ang hearing sa Senado mamaya. Kahit ho sinabi ni Bersamin, si Executive Secretary Bersamin na hindi niya papupuntahin ng mga tauhan niya. Pero ngunit dapat subalit. Itutuloy pa rin po ni Senator Amy. Kaya meron tayong hamon kay Senator Amy. Meron tayong hamon at may challenge tayo sa kanya. Mamaya ikikwento natin yan. At matindi ho, meron akong i-reveal sa inyo unya-unya ng mga, sa tingin ko, mga maaaring makatulong sa ating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Naku po, kaya makinig lang ho kayo dyan. Mamaya-maya, ipapaliwanag ho natin. Maaari ho itong makatulong. Pero unahin po muna natin tong issue na ito patungkol ho dito sa sinabi ho kasi ng Malacanang na sapat na daw yung mga narinig natin na konklusyon ni Senator Amy patungkol daw dun sa hearing. Sa loob-loob ko nga mga kababayan, kung sapat na yon, isang hearing lang, dapat yung sa issue ng fake news ng Tricom, abay sapat na rin. Abay pangatlo na, magkakaroon na naman sa April 8. Pangatlo na po yan. Ano ho yan? Series, TV series? Hindi kasi alam nyo mga kababayan kung maaalala nyo, ginawa yan nung patungkulo. Basta mga Duterte ang issue, talagang pinapahaba nila, sinasalsal nila, ika nga. Yan po medyo bastos na word, pero yan po talagang ginagamit ng mga media. Yung salsal na yan. Mukhang sinasalsal nila ho itong news ng about fake news para talaga magkaroon ng takot sa mga vloggers o di kaya sa mga pupo na sa kanila. Kasi tandaan ninyo ang ginawa ho nila nung nakaraan, pinahiya ho nila yung mga vloggers. Talagang binuli ho ng mga congressman na ito. Talagang bastos talaga ito mga dapat to kasuhan to mga congressman na ito dahil yung kanilang asal ay hindi po parang asal ng isang public servant. Lalong-lalo na isa, bisya pa man din, kakahiya. Hindi ho tato. Sigurado ko, no wonder kaya hindi dumadaming church member niyan dahil sa ugali niyang bishop na yan tingnan ninyo yung church member niya, hindi dumadami. Mas marami pa siguro yung nagbabantay sa kanya. Hindi, pero walang biro ho mga kababayan kung yung dalawang hearing sa fake news na yun, hindi pa sapat, gagawin pang 3. Ito kayang hearing daw about sa pagdukot kay Pangulong Duterte, isa pa lang, sapat na? Abay, malaking katarantaduhan po yan. Hindi ho tama yung inyo pong konklusyon ho dyan pag ganyan ang sinasabi ninyo. Dahil mga kababayan, hindi pa ho natin nalalaman talaga kung sino yung kasi importante ho natin maintindihan. Kasi akala nung iba tapos na dahil nagkaroon na ng konklusyon si Senator Amy. Importante kasi nating matuntun dito sino yung mastermind. Kasi ngayon nagtuturoan na sila Si Tory mukha na rin hunggunggong dahil po sa pag tinatanong siya, hindi na siya makasagot ng diretso. 'Di ba kailangan pa siyang turuan ni DILG Secretary Remulla, 'di ba? Kailangan pa siyang turuan. O kaya nga may part doon na merong video na bumubulong-bulong pa si Remulla. Parang lang din Parang demonyong bumubulong-bulong Kasi nga hindi na ho masagot ni Torre. So ano ba talaga ito? Ito po ba ay plano ng mga Remulla? At kasi may isa pang haka-haka ho dito, inutos ho ni Romualdez daw ito, na talagang tanggalin ho si Pangulong Duterte para nga naman mahirapan manalo yung kanya mga senador, at pag nahirapang manalo yung mga senador niya, mas may pag-asa silang i-impeach si Vice President Sara Duterte, at pag na-impeach si VP Sara Duterte, hindi na siya makakatakbong 2028. Magkakaroon na ngayon ng pag-asa itong Romualdez na ito. Kasi hanggang nandyan si VP Sara Duterte, mantakin mo 1% lang ata yung kung hindi ako nagkakamali, 1% lang ho yung sa survey ni Romualdez, di ba? Parang tanga lang mas madami pa Gago! Hindi, sorry pero katotohanan
So kailangan niya the only way para may possibility manalo siya is ma-eliminate niya ang mga Duterte sa eleksyon, di ba? So, yun ang sa tingin natin. Kaya nga marami nagsasabi, sa totoo lang, wala naman talagang alam si Marcos. Alam naman natin si Marcos, mahinang nilalang, mahina ang utak, mahina ang political will. Kaya nadidiktahan lang siya ng asawa niya at ng kanyang pinsan. So parang sila lang ang nagko-control, 'di ba, ng eksena diyan sa Malacanang. Kaya nga dapat matunto natin sino pa talaga nagpa-kidnap kay Pangulong Duterte. Yan ang kailangan nating malaman. Sino ba talaga ang may utos? Sino ang may command? Kasi sinasabi ni Torre, inutos lang sa kanya ni Marbil. Oh, hindi pa nga ako naitatanong si Marbil eh. Tapos sasabihin nitong Yusek Castro na to, kumpleto na. Hindi pa nga natatanong yung mama eh. Na bakit mo inutos? Sino nag-utos sa'yo? At bakit yan ang pagkaintindi mo sa batas? Wala ka bang alam sa batas? Ako na sasagot, Senator Amy. Simple lang naman po eh. Ang sagot niya po pagdating sa droga, ang mga nagda-drugs ay hindi naman dahil sila ay addict. Ngunit kailangan lang nila sa nagpupuyat sila. Alam mo, may sagot ako dyan. Kabukitso. Anong Kabukitso? Punta ka sa Kabukitso. Dito sa Kabukitso, punta ka. Puntahan mo dito. Hanggang umaga, gising ang mga tao. Oh, lalo na yung mga nakapilang mga mukhang dyan. Gising na gising sila. Pero wala naman ako sa tingin ko gano'n na yung lakad. Parang ganun na, di ba? Pag nagdodro. Wala. So far. Wala akong nakitang parang zombie dito. So far, wala po akong nakita na gumaganon-ganon ng labi. Wala. Pero puyat sila. Oh, doon pa lang sablay na po si Marbil eh. Kaya nga, alam mo, Senator Amy, dapat talaga ang puntiryahin mo dito. Kahit yung mga sekretary, sige, wag mo nang patinin. Kung hindi na kailangan, ang puntiryahin mo dito si Marbil at saka si Torre. Ano ang kanilang partisipasyon? Kanino sila sumusunod ng utos? Importante yun kasi sila yung sila yung nag-execute ika nga nung plano. Si Marbil mismo pumunta daw sa airport. So sila yung nag-execute ng plano. Sinong nag-utos sa kanila? Importanteng maunawaan natin yan kasi the law doesn't says na dapat silang hulihin, dapat silang kunin. Ang batas sinasabi na dapat silang kunin at dalhin sa korte, local courts. Sino nag-utos sa kanilang dalhin doon sa Villamor, 'di ba? At sino rin nag-utos at sino yung kumuha ng eroplano? Hindi ho biro kumuha ng eroplano na ililipad mo ng Dubai. Hindi ho yan yung instant na sakay tayong taxi ganon. Punta tayong Dubai, hindi ho ganun yun. Ayan may preparasyon sa mga, siyempre sa tower, may preparasyon yan sa gasolina, hindi naman yan yung tipong mabilis ang gasolinahan di ba? Yan ay matinding preparasyon. Siyempre, kahit nga yung piloto, pinaghanda yung piloto. Hindi naman pa pwedeng, ikaw na magganon dito, palipad dito. 9 hours time babiyahe, papuntang Dubai. Hindi ganun yun. Talagang preparado yan. Sino nag-utos? Ang dami pa pong mga katanungan na dapat masagot nitong mga opisyal ng gobyerno. Kaya Claire Castro, sablay ka na naman. Oo, totoo, sablay ka na naman. Ang ganda nga ng sinabi sa ni Topacio Sa totoo lang, napanood nyo yung isa sa mga sinabi ni Topacio. Nagpapasalamat din siya kay President Marcos dahil in-appoint niya si Claire Castro. Dahil kay Claire Castro, pagising sa umaga daw, meron tayong pinagtatawanan. Alam mo, sabi ko sa inyo pag matinong abogado, pinagtatawanan to si Claire Castro. Sobrang sablay ng logic niya. Sobrang sablay ng kanyang sorry, this is the term. Okay? Ito yung sa tingin ng mga tao. Hindi ko sure kung totoo o hindi. Pero nakikita ko sa mga comments, hindi ko lang alam kung totoo o hindi. Sabi nila, parang itong may tililing. Sabi ng mga nasa comments.
Hindi ako sure kung totoo yun. Kayo ho umusga. Sa tingin niyo po ba si Yusek Claire Castro ay may tililing? Yes or no? Oh. Lagay niyo dyan sa comment sa baba. Kasi daw, di umano, yung logic niya talagang out of this world na logic. Ako, sa tingin ko, sa tingin ko ha, may utak naman siya. Sa tingin ko to ha, honest opinion ko to. Sa tingin ko may utak naman siya. Kaya lang, mahirap talagang ipagtanggol ang gobyernong ito. Mahirap ipagtanggol si Marcos. Mahirap ang ginagawa ng gobyernong ito. Kaya, nagmumukhang wala sa hulog. Nagmumukhang ob-ob yung siya. Dahil nga po, paano mo ipagbabaluktutin ng mali? Diba? Magmumukha kang tanga. Pagka binaluktot mo, mali. Alam mo yon, kahit na alam mo, pula yan. Sasabihin, di ba, pula yan. May nakita kang color, pula yan. That's a fact. Pero sasabihin mo, hindi pula yan, maroon yan. Paano mo sabi maroon? Hindi, kasi it's a little bit darker than red. So, maroon yan. Ang red kasi yung medyo malight-light eh. Alam mo yon? It's a fact. Red is red. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Pero gagawa ka ng palusot, at yung palusot na yan, nagmumukha ka ng tanga. Kasi nga, you're trying to, alam mo, lie para lang maano yung script mo. Yun ang problema kay Claire Castro. Ako naman, isa rin masasabi ko, ako nagpapasalamat din ako kay Marcos, palakpakan natin. Dahil kay Marcos, hindi kami nauubusan ng topic. Dahil si Claire Castro nga naman ay sabi nga ni ba, wag nang patulan. Okay lang, masarap magtawa-tawa. Minsan din nakakatawa ding tumawa di ba? Magkaroon ng lighter side. Kasi dati corny, wala lahat ng mga vlogger niya medyo not interesting, di ba? Dumausdos na nga lahat ng vlogger niya. Yung iba nagbaligtaran na kasi nga hindi ito hindi